Pasinutihan ng mga speaker this morning. Mag-welcome sila ng pastor, Pastor Jelice, now the pastorate is like the king. Siya yung may sinama and so hard to walk. Naanan sila sa pastorate. Importante mga isuot, ang speaker noon again, it is not new to us. Kasi importante Malay, everyone. He came from other part of the world. So we are so blessed to know him. Mag-share sa mga tulong sa ito. And of course, the joy of fellowship sa iyaha, sa mga wife, sa family, sa John, and the company. Pastor Cedar, nagaling sa kini, ay ito kung iyaha na pagdating ni Lord sa mga wife to celebrate the great celebration with God's faithfulness. Ang birthday siya last Monday, kaya mag-ibigyan. Salamat sa Ginoo, salamat sa Ginoo ni Pastor Cedar. Ito niya siya, mag-minister sa ato. And we pray for him, and we always pray, and we know from what we know for the Ginoo. Ako niya lang salamat sa Pastor Cedar. Okay, ano ba yung pamamana ko mga isang oras o so na okay lang ako na meron ko mga Bibles ko dito sa 2 Timothy chapter 3. 2 Timothy chapter 3. Kaya siya nabanggit sa pulong sa Ginoo na tulad ko na mo kayo yung book study sa libro letter ni Apostle Pablo sa Timothy, first and second letter. So, hindi na po siguro share yung portion kaya tinapunta natin ng Lugtay. 2 Timothy chapter 3, began sa verse 1 to sa verse 9. O sa mga walay kapiligan, o ginamit sa pagbalong pag-usap, and then ako basta ako na kami portion sa pulong sa Ginoo. Ang ginabasa ako, ginagamit ako na translation na New American Standard Bible na SB. Siguro kung translation natin SB or English version, okay lang. Mahalagang nakalilan na translation. Sa dalungan sa Ginoo, so siya may bahala na magsabot. Just read your Bible with understanding, okay? So, 2 Timothy chapter 3, begins sa verse 1 until sa verse 9. Momentarily, but realize this, that in the last days, difficult times will come, for men who will be lovers of self,
desirable, malicious gossips, without self-control, brutal, haters of good, treacherous, reckless, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, holding to the core of godliness, although they have denied its power, avoid such men as these. For among them are those who enter into households and captivate beaten women, weighed down with sins, led on by various impulses, always learning and never able to come to the knowledge of the truth. Just as Jannes and Jambres opposed Moses, so these men also oppose the truth. Men of the brave mind, rejected in regard to the faith, but they will not make further progress, for their folly will be obvious to all, just as Genesis and Jambres' folly was also. Ang mga mahal na langit doon sa mga pasapa na iluwag kami sa mga balaan na esensya sa pagtulong sa klasya ilang noong na ang ako ang tawanan ng pagsabot o pinibalo yung ilan o apart sa mga paglihok sa mga usan namo wala na'y pagsabot ng ipabo na natuko kami na tinawag sa mga tulong na nagkakalaman sa mga espiritu. Siya ang magkakagalaw sa pagsabot, magkakabang na mo na masamtala mo, magkakago inuray mo yun na understanding din ako sa mga tulong. Ginoo, ang iyong usasahan doon, sa ito ni, hindi naman ikot na masamtala ng tulong, sa nilang ako masamtala ng tulong, amo sa pinipilong na mga pinagpili. So, isang Panginoon ka na bagay hangin po kami kapag tayo sa pasapag. Hindi kami ito natutulan sa mga pinabuhi. Nasayan kami na hindi ko lang na nahimo gawas ko ikaw ang dapat na mo. So, sa ito awit na ikanta sa choir earlier at kayo po sa kailangan ng pinipulay yun ang naalas sa mga Kristo Isos ang tanan kasiguran sa pinabuhi ang pagsabot sa upang tulong o isang pagkilabit yan ng nakatulungan sa pagkakusan ng pagkakinabuhi. Kasamahan, diyahay kami sa mga Ginoo sa mga pagkakimuhan sa mga kaliwala sa pag-ilog ikaw o talang Espiritu salamat yun kaya ikaw na pag-igsupit na mga karoon o kung may nalian Ginoo ng Biblia wala pa sa ikasiguruhan sa kinabuhi ang mga patampo pag-inaan ng kapalagan niya sa Kristo Jesus. Kung maingan niya din ikaw at tinulay na tinugdan sa kinabuhin tayo. Binabalik na sa iyo ito ang pagpasalamat o ang pagdayin sa magayot ikaw sa pagpasalamat at kinabuhin ng mga sa kanan ni Kristo Jesus. Amen. Ganito ang tarap sa iyo ito ang salamat. Ang gamay siguro na background, siguro ubat sa ito at side ini bukan murag dili pa tayo familiar pero ang libro sa Timothy or sulat mo kanina siya kanino 1st o 2nd Timothy letters ni Apostol Pablo ipadala niya sa kay Timothy ang matanon kay mga pastor tungkol kay sa dihang nag-missionary journey si Apostol Pablo bigyan niya kay si Timothy sa panatigo o community of believers. Kung sa nagbiya siya, may katwagan niya at ako na community of believers or simbahan sa Efeso. At doon ay mga nagtudlo o dili mo mga pagtulunan. O sa iyahang kabalata alang sa mga Kristohano dito, nagpadala siya o mga sulat. O kanina sulat, isa kanina sa mga sulat na ipadala. Ikaduhang sulat ay ipadala sa kay Timothy.
And so, kinatibukan na background or setup is actually warning o concern sa Pablo tungkol kay adunay mga erroneous na mga doctrines o false na teachers na nag-infiltrate bisan pa sa sulod sa community of believers o kung sa iyang padala na sulat. So, mo ka na ang backdrop sa kanyang sulat. Although daghang kayo siya o mga ipagsulat din pero nasayad ako, masadyakan basa kita sa early na verses sa chapter 3. Immediately, ang nakakuha sa kapag-translayo is ang gisulti sa verse 1. Kung pinagsulti siya, but realize this, that in the last days, difficult times will come. Pag nabasa nato ng terminolohiya, difficult times, nung yamo tayo ang pwede pa na pinanggit, pahit yung Panginoon nila. Difficult yung tayo, inon nila. But here, let us bear in mind, ang context sa sulat. Nga naman yung isulat din ng Apostol Pablo, sa mga mga yung isulat. Tungkol kay kung magtanong kita sa previous chapter, chapter 2, para makuha na ito ang flow sa sulat, masagda na ito pag ayaw pag yun. Gikan sa verse 1, si Apostol Pablo nagamit siya o metaphor or comparison doon of different mga images to illustrate ang ministry kung asa si Timothy karon. So, kung sa mga pictures ang iyang nagamit siya ginagawa sa man o sa sundalo, ba? Yung sa verse sa chapter 2, nagamit siya o comparison sa soldado, may atleta, may isang farmer. Kung sa man ang purpose niya na para makita ni Timothy kung unsa man ay ang sitwasyon niya sa ministry. So kung soldado, hirap yun, warfare yun. Kung mag-iwan pa o athlete, gusto tapos siya o grabe yung discipline, grabe yung diligence, mag-gusto ka about the farmer. So, buka lang ng mga images ang makita na ito sa Pablo sa kay Timothy. And then, pag-abot na ito dahil, pero ang design ng mga kanunay na ito sa Pablo, yung handog yung kanunay, nga kanina mga false teachers na nagpakalat o mga dili o mga pagkakunan, makanilang ihapon sa Ginoo, bugin ang ilang design always. Busa kung makabantay kita sa chapter 2, verse 25, iingat siya, with gentleness, correcting those who are in opposition, if perhaps God may grant them repentance leading to the knowledge of the truth. So, kung yan po niya nandun, sa naghahatag sa sarili mo tingog, may nundun, magmura ni ang realidad sa ministry mo, hindi siya gila, mura ka o athlete, mura ka o, farmer, magatubang ka sa mga natutulog, hindi ako. Pero ang handog niya pag ito sa pagtingin sa kanya, pagkakita sila, makailan niya po sa tinuod ng Diyos. Mailan niya po nila sa Jesus. So, pag mag-move na yun sa next chapter, chapter 3, o wala itong text passage ka doon, ang context, wala nang bago. Wala siya nagbago na, ang isbutan niya difficult times naman, siguro ang inisbutan natin. Ang gira naman siguro sa state of Hormuz. Ang presyo sa gasolina ng piting taasa, baba naman gamay karon. Siguro mo na yung isbutan, hindi. Wala kaya po nagbago ang iyang context. Muna niya po ng context. Okay? Ang emphasis niya ni Hapon, maura ni Hapon, kung saan yung emphasis niya po sa Pablo? Ang emphasis niya na is ang sufficiency sa punong sa Ginoo o ang supremacy sa punong sa Ginoo. Noon kay kung magkakaroon kita sa chapter 3, later on sa mga verses, beginning verse 14, kasi isulti niya sa verse 14, you, however, after sa tanan nag-isulti ang Apostol Pablo sa previous na mga verses, nag-iwan din si Apostol Pablo sa kay Timothy, pero ikaw, Timothy, muli mong himuon. Magpadayon ka sa mga butang na imuhang kunya, ingon tayo sa verse 15. Ganit, ikan sa gamay pa ka mo, yung mga ibalaan, kasi nagtuto sa mga lula,
inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness. So again, ang focus in kanunay, ni Apostol Pablo is ang pulong sa Diyos. Huwag yun ang kanunay. So going back sa itong dibasa early, bear in mind natin na walay bagong na topic din sa verse 1. Walay bagong na tema. Mura gihapon. Ang emphasis ni Apostol Pablo is ang kapatuoran sa pulong sa Ginoo. Now, ang prayer ni Apostol Pablo, o yung desire sa latter part sa chapter 2, kaluwasan sa mga walang pas kay Ginoong Jesucristo, katulad ng tulog din ako, at maluwas sila. Now, after nila isulti sa kay Timothy, naghatag na yun siya o encouragement / reminder / challenge sa kay Timothy. Na nagsugod siya sa statement but sa verse 1. Diba? Muna yung isulti. But as much as ang desire ng Apostol Pablo, ang kaluwasan sa mga wala pa niya sa mga Jesus, and for them, na maniluhan yun nila, may bala nila pamatura, ingon niya sa kay Timothy, kung ikaw Timothy, ingon yun yung i-realize ka, ingon yun yung pamalandugan pag-ayo. Ang context sa ministry. And then, nagsultinig sa beginning verse 1. In the last days, difficult times will come. Kung mabantayan na ito, ang preparation ni Pastor Pablo, yun siya, murang ang sundalo, murang ang atleta, murang ang farmer, kunya ingon niya, Timothy Santonimo, nga sa kawihan ng mga adlaw, itos yun, isundin ka ayo. So, makita na ito ang flow sa gitudlo ng Pastor Pablo sa kay Timothy. Pag magsulti kami ka last days, daghan na kayo din na dahil din ang nauna. Kung pamatanan natin ito, mga Budiyo na biktima sa pamalatag ni Hitler, kanilang ito, itong napatay sa pinamamilyong Jews, siguro kung natin yung opportunity na mag-interview sila, mag-ingon sila, kung akato, abin ang last days na ito. Pag-abot sa World War I, siguro World War II, ang iban siguro nag-ingon, we are now in the last days ito. Kung magkatupod ka sa mga lugar, kung asa kitang persecute ng mga Kristohanon, mag-ingon ko, siguro sila dito, nalagay pa sa mga last days. Sa diyan, libuto ang gila sa Iran. O ang presyo sa gasolina ni Satan, ang apunas na nagdunduman na 20 sa unas sa tricycle din. Sa eskwela ko sa Panamo Central Elementary School, ang 20 centavos. Bilang pili ka rin. Ba hindi? Gikan 50 centavos na 20, estudyante na. Minimum 2, minimum 5, na karong 20. So siguro ako ba, magsulti tayo, parang naalay kita sa last days, ang 20 na, 20 na lang. Pero kung makapto ka sa puno sa Ginoo, ang term na last days, wala siya nag-refer sa gera o ekonomiya sa tibok ng kalimutan. Dili na mo ang iyong inasulti. Tungod kay, ang kanili ay last days, kung mag-anto kita sa book of Hebrews chapter 1. Very quickly, ano lang sa Hebrews. Ang Hebrews, pagkahula na yun sa 2 Timothy, Titus, ay liman ng Hebrews. Hebrews chapter 1, beginning verse 1 and 2. Okay, kung basahin dito, ginisunod sa mga Bibles. Hebrews chapter 1, verse 1 and 3 niya, God, after He spoke long ago to the fathers and the prophets in many portions and many ways. Verse 2, in these last days has spoken to us in His Son, whom He appointed heir of all things, through whom also He made the world. Kalusta nagsugod ang last days?
nagsugod, ano sa daw? Sa pag-anhi ni Jesus Christ. Iyan ang first coming. Ito nagpakatawag siya ba? Muto'y sinugdanan sa last days. Moving on, right? So, sa comparison yun niya, sa una na puno, God, after He spoke long ago to the fathers and the prophets, asa siya nag-point ang verse 1? Nag-point niya siya sa Old Testament. Kaya nga naman, ang Ginoo nag-communicate sa iyang mga pinili, pinag-isa sa iyang mga sunugoon, kasi na prophets. Diba? Fathers, mo si Abraham, si Isaac, si Jacob, mga ito. Diba? Ang Ginoo nag-communicate sila sa diyan na-establish na yung naso sa Israel, and even prior to that, ang Ginoo nag-communicate sa ginapiling sa Ginoo ng iyang mga subuon aron mag-communicate sa iyang mga katawhan. Kung ano pamamit kaniya ito, right? Ano man, wala pa mas mayroon. Old Testament times na. Pero pag nagsupi siya sa verse 2, but in these last days, paano siya nag-communicate? He has spoken to us in His Son. Sabi pa, ang kanini ay last days nagsugod when Jesus Christ incarnated in the flesh. That was the beginning of the last days. Dahil na ito more than 2,000 years, bro, ginanap yun. Last days yun. But that was the beginning of the last days, which means for the past 2,000 years, nagkinabuhi ni ay nakita sa mga last days. Now, paano i-describe ang Apostol Pablo ang kanyang last days according sa ito ang gibasa kanina, galing ito sa 2 Timothy? Paano niya i-describe kanina? Now, ang word na difficult sa English version, I think, perilous times. Sa other translation, tawag siya difficult. Sa original na pagkasulat, ang iyang meaning na nilanin is dangerous, troublesome, o hard to bear. Muna yung mga meaning niya. Napagin siya additional meaning. Isa sa mga pulong is harsh. Napagin ano naman? Savage. Kapag yun, fierce. So, i-combine na pinitanan ng mga pulong, inulian na ang Panginoon muli. Inaana ang kahintan sa kalibutan. So, ang follow-up na question, niya what made this period, or kanisya na era natin na ukasa na kataroon, what made it difficult and dangerous? Ngayon na yung dangerous na siya, nag-irap yung isa sa ngayon, troublesome man siya o hard to bear, ngayon savage mo siya kaayo. It has nothing to do with gas prices. Bago lang, nagsigilinong din sa budget sa Cotabato area. May magkainan ka, ano ka, delikado na yun, dahil ka sa katapusan ng mga inadlaw. Ngayon ay bagyo na ka, last days na yun. It has nothing to do with earthquake and typhoons, by the way. Wala ka sa nilabot. Well, mag-iwan kita nasa na contributing factor that made, atong Panginoon difficult. Pero kung magkatuloy ka sa Biblia, wala na na-mention ang kanang lino o gira o according sa context, namakya po bahay sa kasalatan ng sumpisyan nga katapusan, di ba? May mga nations will rise against nations, nagyan po na siya. Right? Pero kung talaga po din sa context, ang focus niya po sa Pablo lain. Ano yung focus lain? Ang location kung asa nilibutang sa Ginoo karon, ginatawag siya Silicon Valley, ang media area Silicon Valley. Nga nang itawag siya Silicon Valley, kung parang ang mga tepang ng istorya. Yun ay nakanan. Google,
Google, Apple, Microsoft, Intel, Santis, Dell, sa pangalan ng mga tech companies na niya ng cloud in Silicon Valley. Aware ba siguro mo na may mga fully automated na mga sakyanan dito, no? Kanang sige ko, Waymo, may tawag ito, na wala na yung drive. Taxi, download ka ka, download ka, magbutan mo yung address, dito ka ba ito, asang pick up, wala ka, mag-iunit sa dito, 11 minutes per pick up, wala. Mga tonton, ay mo park ba yun? Walay driver. Pero sa driver side, na ay Mandela, na ay isa kinagin siya. Pero walay drive. Kunya, sululay ka dito, naparag ako na yung code, wala ko patisting ka niya, ha? Na-code, yung paprika, sunod mo, marang natin, induto na naman, kasi iya ka, may i-click ko tuloy mo na ready na kamula ka, yung usahay, mag-drive ko, makita naman ako sa'yo, maglabay, nakikita ko nito, pwede pa, mag-drive naman pa. Naapadyo yung mas high-tech na about, itawag nila o cybercab. Ang cybercab, 2 passenger lang siya sa kanan. Duha na ang makasakay, mura niya po sa taxi. Kunya, sa driver side, wala na nanibigla, wala yung pedal. Wala yung nanibigla ba? Kung wala yung pedal mo, sakay ka dito sa, kung asa ka dito ng driver, wala ka pa sa ilo. Yan, hindi na siya kailangan i-charge. Electric ng mga dito. Hindi na siya kailangan i-charge. Isagadagan siya, mag-charge siya dito. So, gusto niya ganyan, ang plano ng lumana na, example, gusto ka mo paling na, i-click lang ka sa wala, sakay ka, magpahapon ka mga sa ng trabaho, manaw ka dito sa mga trabaho ka, kung hindi mo na yung siya, kung ikaw tagiyan, kung hindi mo na yung set up, na, sige, ang inamuhin dito, pag-ikat pa masahiro ko na siya iyak. I-set up lang yung mga tama na kalas ko sa gabi ng mga sa bagay. O sugatan ko din sa opisina alas 6. Ang pangutana, natawag ka na ng difficult times. Dili, pero di ka easy. Ba? Pero di easy ha. Pero di easy ha. Pero pag sa kayo lang na, ako misis na parang siya drive. Anak ko na, hindi na ba sa kaya pastor na ka, sa trabaho, kaya subunin mo, sige, pag inabuhay ka dito, pag-drive, magitan ko sa inyo dito ko. Kung magmuna-muna ka sa technology, ang technology, ginahimok niya inabuhay sa tao na sa yun. Right? Ito mga kapigulangan sa una, makalumag din sila kanon. Kung mayuhon mo ng umay, magtakop, butang, kaya mga pantong generation, kapalubay mo sila malabot. Ako ako magtakop. Kada taon yun, uyok-uyok ka, pagkitaan mo bato, bago-anay, hindi mo lukat ko, wala tayo yung speaker, diba? Maalaring kasi tulog tayo. Pero technology makes life not difficult, but easy. Pero sa unsang pagpagsayo, sa pagdo, difficult ang kikabang i-determine. Asal na naging days. Kaya magtanong ka sa itong text, nga nung nahimong lisod ng pagkinabuhi, especially the reference sa mga universe, tungkol kay grabe yun ang opposition sa truth. Mugin na muna siya na lisod. It is opposition to the truth. And that's why, tanong kita sa verse 1, ingon siya, realize this in the last days, difficult times will come. And then, naglista rin siya
sa unsang pamaagi nga nahimong lisod ang pagkinabuhi sa mga anak sa Ginoo. So, ang first na makita natin din, money. Tingnan mo kasi sa verse 2, men will be lovers of self, lovers of money, boastful, arrogant, divided, disobedient to parents, ungrateful, and unholy. First, na mag-characterize sa mga tao in the last days is misplaced love. Misplaced love. Manotice natin si Apostol Pablo, men will be lovers of self. Makarito mo bersikulo sa Biblia na naghatag yung instruction sa tuanga, love yourself. Mangita daw bersikulo sa Biblia na nagsulti yun siya na love yourself. Na ba? Wala ba? Wala yun. Yes, naghatag ang kulang sa instruction to love others as we love ourselves. Pero ang explicit instruction is to love others. Never, nagsukin ko si Ginoo, to love yourself. Pero kung maka-observe kita, mo ka na ang trend sa kalimutan. Right? Love yourself. Give yourself a hug. People are just so, after we talk about, they are so full of themselves. Kung makabantay kita muna ang distinction tayo, yan naman. Grabe ka self-centered ang tao, very conceited ang tao, wala siya ginagawa, hindi kayo niya magalingon. And while nabasa kita sa the rest of the verse earlier, ang uban ng mga pulong actually is, they are just an elaboration, murang iyahalang explain pag-ayo gamay, unsa dahil na ang selfishness sa tao. Ano naman, kasi yung isipin nila, boastful o arrogant. Unsa ka na, root na lang boastful o arrogant? Self-love. Wala nang kailangan, ako, concern ako, yung galing ko na yun. And if I believe the term na boastful o arrogant is despising others and treating them with contempt. Ano man? Because convinced sila na mas maayaw sila kaysa iba. They are better than the rest. At sa pag-yan, the virus, di na ito ako lang i-scan na yung mga words na gamit. Yung siya, dividers, nag-speak of evil or scandalous, using abusive language. So pag-yan, disobedient to parents, ungrateful, unholy. Kaning ulo ang disobedient to parents, ungrateful, unholy. Kung ato ang mga unaon yun, ang kanitanan nag-point sa usa ka person who only thinks of himself. Diba? Disobedient to parents, na naman? Ano nila matutunan? Eh, ginawa na una, yan ito matutunan. Lalo ang grateful man. Lalo di man napasampato sa Ginoo. Eh, ito na muna ang hirap yung pagalingon. Ang pinakaroon. Lovers of self. Entitled kaayo. Walang broad term ko rin. Mapiling entitled kaayo. Ungrateful. Ang usaha, muling isa sa mga butang na I believe, nakaset apart sa anak sa Ginoo. Ang usa ka anak sa Ginoo, kinudanay ang anak sa Ginoo, grateful din na siya always. Mapasalamat din na siya. Na naman, kay kung nag-istingan mo, nagilawan mo ang grasya sa Ginoo, sa kapamaling iluwas ako sa Ginoo, bisan, dili mo nang natatapos lusog sa Ginoo, lusog sa Ginoo. Kahilas ba na ito? Isa ka nagata? Ikaw ba galing ni David, what is that that you are mindful of? Wala ba tinagin mo? Disobedient, rebellious, wala tinagin mo na ito. Pero ang Ginoo ba yan ang rin siya sa tuka? Ba? Asa ba na siya evident? Sa
parables about what? The lost sheep, the lost coin. Di ba muna na siya mga parables? Nagtudog sa tuwa, na dili kita nag-reach out sa Ginoo, Ginoo nag-reach out sa tuwa. So, kanili ay pagiging title, dili siya kinahiyaso sa Kristuano. Kanili ang grateful, kasi dili siya kinahiyaso sa Kristuano. Yan naman. Kung natistingan natin, natilawan natin ang grasya at tuloy sa Ginoo, magpasalamatan din ito. But then, unang i-describe yun eh. Now, ang next, hindi lang ay love of self, kundi love of money. Kung sa ito sa Bible, ang love of money is what? The root of all evil. Kung asa kami butang sa Ginoo karon, Silicon Valley, gina-consider na siya na, I think, second na unfriendliest place towards the gospel. Pinaka-unfriendly siya. Ano man? Ano mang inahanglan mo Ginoo na sa patulan? Swipe na po card? Hindi na po mag-inahanglan sa Ginoo. So, kung saan man ang pinay mo sa mga tao, focus na dito sa pagka. Kung asa dito makasakit, sige. Tingin sa puno sa Ginoo, the love of money is the root of all evil. 1 Timothy chapter 6, verse 10. We're not saying, wala na something na hindi tayo kinanag bata. Bakit? Plastic na di ba tayo kung yung tawa tayo kinanag bata. We need money because we use it. Right? Palit. Mag-transact. Kung man ako ang mode of currency, pagkaman. Pero, lain na kung ikot na ito ang affection sa salapit. Kung ako ibutan ato ang dependence sa itong bank account, lain na siyang istorya. Kung mo ka na inasulti ko sa pagkaw, love of money. Isa na po niya pinagdadato ko mga tao sa kalimutan. Ang nag-invento Tesla, SpaceX, si Elon Musk. Sa una, paniwalaan, binilagyo na lang siya. Pero karon ang iyang asset na puno, siya ang pinaka-first na trillionaire. I-base sa iyang asset, first siya ang trillionaire. Ang pangutana, muundang ba siya? Gamit siya na. So, kinabot, kinabot, inikot na po. Tuloy, sige ka po na tayo. Sige ka po na siya na spiral, ano naman. Kaya yung affection, na ang tira. To gain more and more and more. Third use of the word love sa verse 4. Dili lang niya ay lovers of self, lovers of money, pero ito sa verse 4, lovers of pleasure. Lovers of pleasure. Kani pulong nga lovers of pleasure, at yung implication niya is, it-refers siya sa sensual delight o lustful na desire. Di na ako nag-iwa ka na permanent definition. Na kanang lustful ba siya na pleasure? Ang handog na mag-enjoy siya ni Anan tungkol kay ang iyang handog is magpakasala. Mga handog. Na pleasure lover rather than lovers of God. So, lovers of self, lovers of money, lovers of pleasure. Instead of a lover of God. If na-remember natin, i-mention ako kanina na ang context, ang emphasis ito sa Pablo has something to do with opposition to the truth. Kanang nag-oppose yun sa kamatuturan. Muna siya ang kaso ng difficult times kay grabe ang pag-oppose sa kamatuturan kanang nila mo sarap. Mayo na pag
Binisaya sa upos. Musupak yun. No? Musupak yun sa kamuturan. Nga naman i-mention natin ng kanina. Tungod kay kanintanan nagasupak ni sa kamaturan in what sense? Unsa man, mubalik na sa Old Testament, ito sa New Testament, unsa man ang pinaka-greatest commandment, tingnan sa Torah sa Ginoo. Unsa yung greatest commandment? Kabalo ko kabalo man. What is the greatest commandment? Sa Deuteronomy, itawag siya the Great Shema, which is what? Love the Lord your God with all your heart, soul, mind, strength. Meaning to say, love God with your entirety of your being. Muna ang greatest commandment. Pag-abot na sa New Testament, i-affirm na ni Jesus. Right? Tungkol kinay na utana. Lain ko na po ako, di ba? Lain na utana sa iya, ha? And then, ito na nasulti si Jesus. So, somebody else na ito, greatest commandment, right? And then siya, love God. All your hearts, all your mind. And then the second is like this, love your neighbor as yourself. To which ito, tawa ng tanan, ito siya, and who is my neighbor? Kung yan, nagkatanin si Jesus of Parabol, right? Ano ito na ito? About the, itong tawa, the Buddha, the Punata, and yan ito, iba lang ang story about the Good Samaritan, right? So ang greatest commandment sa Ginoo has something to do with ang bugma padulong sa iya. What made it difficult ang Panginoon Ginoo kay ang bugma was displaced. Nako na ang iyang connection. And so when a love is misplaced, daghan kayo na siya obo, masumpay-sumpay na siya dalawa. Ano ba? Kaya mo man ang pinakaunang nagsugo sa Ginoo, muna yung nitabo sa mga false teachers sa time ni Timothy. Ano ba? Sa time ni Timothy, at katulad mga false teachers na discovery na ilang pinahigugma nila ay sa dati. They love money. Ang ilan ay pinahigugma ang ilan ang kumalingon instead of loving God above everything else. Ang na-discoveryhan nila ay that they are a lover of pleasure rather than a lover of God. So, di nila din siya actually description sa mga false teachers sa time ni Timothy, pero kung ano ka sa palibot mo, yaman ka na mo. Right? Kung sa man ang isa sa mga bugat niya rason, nagabigol kita, yes, i-glorify na itong Ginoo, i-exalt na itong Ginoo, sibaw na itong Ginoo, papasalamatan na itong Ginoo, yes. At the same time, ma-remind kita na ato ang unang ng bugma is ang Ginoo. Right? Sa tibuok na ito kapiin. Kaya mo mag-greatest na commandment. And so, kung ang bugma na hindi na direct sa Ginoo, daghan kaayo mga daghan na sinful and wicked attitudes ang manggawas. Kung di natin mag-focus ang bugma na ito sa Ginoo. Na not only displays love, verse 3. Kasi sa verse 3, unloving, irreconcilable, malicious gossips, without self-control, brutal, haters of good. Treacherous, reckless, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God. Hindi lang nila ay misplaced love, hindi messed up relationships. Messed up relationships. Kung sa klase ng relationship na makita natin sa verse 3 and 4, unloving. Ito na ang relationship at loving. Irreconcilable, yung tao, irreconcilable, dili siya willing mag-enter into a, di ba mag-compromise to the, magkaya na po ang term of compromise na. Ang yaman kong meaning ang irreconcilable is, kada bang magsulod mo sa ka-treaty, magka-agree mo about something. So kung na ay disagreement between sa both parties, mag-agree mo sa kabutan para mapasikulit mo
Pero, inulit mo sa Pablo, in the last days, wala na pakialam ang tao na. What else? Malicious gossips. Nag-refer din siya sa false accusers. Dili lang gossip na chika o chismis, kundi with malicious intent. Wala self-control, ganyan nila. Brutal, means harsh or really gentle. Haters of good. Again, muna siya ang mga description by the way sa mga false teachers sa time ng Timothy. Obviously, kaninang klase ng kinaiya, hindi na dapat makita sa usatana sa Ginoo. Nga naman, because kung magtanaw kita ni Ani, ma-reminded ko tayo sa Galatians chapter 5 verse 22, kaya ang bunga niya sa Espiritu, once naata niya sa Ginoo, ang ibihok niya sa Banal na Espiritu sa inyong kinabuhi sa man. Masadaan ko siya ang fruits of Spirit, love, right? Which is exact opposite sa verse 3, ang loving. Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, and so forth and so on. Again, exact opposite siya sa dimension sa verse 3 and 4. So, di nga lang expose ni Apostol Pablo ang mga false teachers sa kanyang Timothy, naghatag din siya sa tuwag pagilumdum kung saan ay dapat ang usa ka anak sa Ginoo. Then look at verse 5. When they're holding to a form of godliness, although they have denied its power, avoid such men as these. Muli ang mga false teachers sa kanyang ni Timothy. Nag-focus sila sa external, outward practices. Nalag sila yung form of godliness, pero wala yung tinutangay ng godliness. So, saan sa sagot pasabot na ito yan? Okay, ito sa context sa time na gusto natin sa Pablo. Ang mga false teachers, kung tanaw nilo sila, mura sila bilin na tudlo o sayo. Ano naman? May mga sila manunti, may mga sila mamupo, may mga sila mag-imog ritual, may mga sila mag-lead. Okay kayo tanawon sa gawas. Pero sa tinunan na di ay, ang ilang ginatudlo, hindi mako. Na mo cross na sa bridge ko. Ano kita yung application sa ito ang kayo karoon, norti mo ni anak ihapon. May kayo makita sa gawas, ngayon naman, just good, siya kayo, Domingo man, habang pero sa tubig, habang Lunes, Martes, Merkulis, Weekdays, Wednesdays, wala lang na siya. Kung tumala to, si Jesus nag-describe sa mga Pharisees during his earthly ministry. Kung sa description ni Jesus sa mga Pharisees, sa Matthew 23, muna na sila sa whitewash homes. Mura ang panchol ba? Kung saan panchol? Yung pinag panchol ay puti kayo. Yung talang. Namin po charity na nag-visit sa mga luganan sa mga parente na mga natin. So, dagat-dagat ang mga ipangatuan na ang mga ipangatuan luganan sa Ponglulo muna. Di mo nyo makita sa lugar lang, di mo makita, napitan na. Kung dapat may ibisitahan na bago na po kayo ni namatay, tayo sa magkol. Sino kayo? Guwapo kita daon. Kapit ko lang yung tsaga. Okay, guwapo kita daon. Sa gawas, may pipigin sinaw. Pero kung siya sinudan ng pansyon, gagaaknas sa talukta na patay ng gawas sa tao. Right? Kung mo ka ng description ni Jesus sa mga Pharisees, sa gawas kung kikita out o sa sunod dili. And the same is true sa description ng Sir Pablo sa mga false teachers. Focus kayo sila sa external, pero sa tinutulay, wala nila sunod. Form lang, form lang ng godliness, pero wala
last few verses, verse 6, nagamit siya ang example for among them are those who enter into households, captivate women weighed down with sins, as on the guys of Moses, always learning and never able to come to the knowledge of the truth, just as Jannes and Jambres opposed Moses, so these men also opposed the truth. So makita nato, gisulti na ni Apostol Pablo ang pinaka-real reason nga nung difficult ang panahon. Because they oppose the truth. It has nothing to do with gas prices. Mahal na ang nakatang na saging, mahal ang kilo sa duyan, ang kilo sa bugas, mahal na ang pinit o timala, ang tubig, ilang na litro. It has nothing to do with those. But it has something to do and everything to do with ang pagsukat sa kamatunan. Recently, masa ito yung tapos sa Tacloban? Ay, isunod sa eskwelahan ba ito? Ba? Ngayon isunod sa eskwelahan sa presyo gasolina? Kung sa'yo yung ulit ito, naligyan siya katimahan ng bugas, tuloy. Namataka na siya ito. Pamatay ang tao. Nga naman, imumayin sa Bible, lovers of self. Huwag siya pagkialam sa uban, basta kayo sa puso mo na Panginoon. Kada ikaw isa na po, hindi naman yung na-shock ko. Pero kaya kakita ko naman dito sa ilang lugar, actually, kada mga mass shooting, eskulaman, sila kali, hindi gilay na siya panasod-nasod. Ba? Kahit sa Amerika, kahit ito. Sa Pilipinas, mo ko yun. Ano ba? Kimura mo yung problema na. Opposition to the truth. Medyo mas buka ko yung galing kayo dito. Grabe kayo sila mag-promote sa ilang agenda. Ha? Mag-promote sila ng agenda. Pag-alala ko sa mga agenda. Hindi sila po lalaki ko tayo kinag-BBP. Ilang po sila nila. Now, si Paul, gamit illustration, duha ka individual with a display of such arrogance and defiance against the truth. Si kinsa man ang ginamit nila? Si Jannes at si Jambres. Now, kung makakita sa Old Testament, kaya imo mag siya Jannes at Jambres na oppose kay Moses. Kung makakita sa Old Testament, wala kayo makita nga ang pangalan sa Old Testament. Na-mention na din sila din sa Pablo. So, kung sa wala siya ang ako ang pamanunan na, dagat yung mga Bible scholars, dagat opinions o dagat mga suggestions, si kinsa ay dumaka mga nag-oppose sa kay Moses, Jannes at si Jambres. According to tradition, posible, wala man tayo explicit yun yung isuki sa Bible na. So, according to tradition, posible nga kaning duha si Jannes at si Jambres might have been the two magicians nga nagkatubang ko kay Moses. Natutong si Moses na naghimod siya o miracle, tubangan sa kay Pharaoh, naghihimod niya bitin ang iyang sungkod. Pag yan, ilan po si Pharaoh na sa kabaluan na. Natawagin siya magician niya, o niya nag-magic code. But of course, kabalot na sa ending sa story na itong serpent nga, gikan sa sungkod ni Moses, hindi kako niya ang mga serpent sa magician. So, according to tradition, posibleng nag-refer ka si Jannes o si Jambres sa kaning magicians ni Moses. Naman na sa Bible, wala tayo explicit nga kuha na nakabar sa Bible. It's just according to tradition. But the point ni Apostol Pablo, nga nung iyan yung i-mention today, tungkol kay kaning duha ka mga individuals, Jannes o si Jambres, na sila first-hand encounter sa gabon sa Diyos, pinaagi sa kay Moses. Right? First-hand encounter. Nakita nila, nag-claim si Moses, hindi padala ko sa Ginoo, mo na Pharaoh, let God's people go. And sabi ko iba nito, so
naghimo ni Anto, ang Ginoo pinagi sa staphylosis, nakita ni Janus at ni Jambres ang loob sa Diyos. Ang pamakana, na-convince ba sila na bago ba ang kasing-kasing ay nakita nila ito ang bulong ng utang? Na bago ang kasing-kasing wala? Wala. Muna na term na kung si is to believe, ibigay na term. Kaya sa time ni Jesus, nagamang kayo na nakita sa miracles ni Jesus, pero nagamang kayo na wala na sunod kay Jesus. Kung si is to believe mo kaya? So, ganang term na kung si is to believe, wala yun na. The God can never become sa miracles of Jesus first hand. Even the Pharisees and the scribes and the Sadducees witnessed first hand God's power, but they chose to reject Christ. So it has nothing to do with makita ba nila ang gahon o hindi? No. Ang sama, ginasupak lang nila ang claim in Jesus. Right? So again, Old Testament and New Testament, it's all the same. Ang pag-oppose nila, pagsubak nila sa kamaturan sa pulo sa Jesus. Dili guarantee kay na-witness nila ang gahaw sa Diyos na si Janus o si Jambres nag-change sa ilang mind. Dili guarantee. Ang ilang mind was so depraved that they chose to reject the truth. And even though that's the case, si Apostle Pablo nagsuti kay Timothy, do not lose heart, Timothy. Ayaw. Ano man? Because just as Janus and Jambres, ang ilang act was exposed, tingin sa verse 9, they will not make further progress, for their folly will be obvious to all, just as Janus and Jambres' folly was also. In the end, kung sa makaroon, victorious, ang pulo sa Ginoo. So, hindi naman, di ba? Heaven and earth will pass away, but my word will stand forever. Now, to wrap this up, kung saan may sa iyo sa buwan? Ang sulat, para maligit Timothy sulat sa buwan, that's the trigger. Again, ang notice, ang focus of perilous times, difficult times, has nothing to do with events nga nag-take place. Pagkakabalo sa pagkakako, no? Pero kasi susunod na bulan, may linog, may bagyo, mataas na po ng piso ng gasolina, mula yun na ang trend. Pero ang focus sa perilous times, dili ang ekonomiya or ang stock exchange. Tungod kay ang focus gihapon sa difficult times, what make it savage, fierce, and harsh, and troublesome, and dangerous, and difficult, and perilous. Why? It is because of the sinful human heart. Ang sama na maka-change. Ulong sa iba. And that's why we never stop sharing pulong sa Ginoo. We never stop living out pulong sa Ginoo kailangan sa pagkikabuhi. Sa time ni Apostle Pablo ni Timothy, there was a misplaced love. Instead of loving God, they love themselves. Instead nga, Ginoo naging umawat, they love money. Na ay defiance against the truth sa pulong sa Ginoo. Thankfully, ang Ginoo faithful tayo sa bulong. Ano man, kung sa isuti sa pulo sa Ginoo, magpalugin na. O ka na itong balugan sa akin. And so, ang challenge sa tuwa ng naluta is this. Asa man naluta ng ato kasing-kasing. Where have you placed your heart? Where did you set your affection? Makaingon baka na I hope and I pray na dili sa akong kaugalingon or dili sa salapit or dili sa bahagi sa kalibutan, not even in human relationships. I'm not saying dili ka mag-develop meaningful relationship because kaya na pamagin na tumakrin siya.
naragod sa kay Jesus sa satisfaction. Right? Muna siya ultimate priority. Because when that happens, mag-fail man ang tanan kung ang relationship niyo sa Ginoo magpahili. Kailabasin mo na sa tulong sa Diyos. So, papapala sa iyo kung napunta na ba kayo relationship sa Ginoo? Oh, simba ba pero may pastor? Simba ba may naman ko sa bayan? Pipayin ko sa Kristo? That's not the question. Mga ang Pinoy mga tanong ba? Nakakaon na ka? Ako ba? Busog pa ko? Di ba na ko pamutang na? Nakakaon na ba ko wala? Nakakawala? Busog pa ko? Dapat yung relationship sa Ginoo. Kasi ba basta that's not the question. Nabay tayo sa mga pinamuhi, nagbutan ka sa bukang sabi sa Ginoo. Sa papapamasal na sa simba. Dili ko nagtapo. Dili ko namaktan. Dili ko primary, kinder, beginners, juniors, young people, young pro. Dili ko nagsatisfactory. That's not the question. Ang question, napaningin sa mga pinamuhi, nagbutan ka sa bukang sabi kay Jesus. Kung nag-focus ka sa external, seeking simba, and then I'm not saying that don't have to simba, of course. Pero kung nag-focus mo external, we are no different than the false teachers. Nag-focus mo is kung saan naasa ka kasing kasi. Sorry, Lord. As we are bowing our heads, I don't know, gusto ka mag-praise if you know it's between you and the Lord. Wala pa may relationship sa Ginoo, make this time. Again, hindi ako maprobinsya sa inyo, kaya kung isipin man ang maprobinsya sa inyo, siya man naman natin ang katinawag. I hope and pray na makabalanduhan yung magpuno sa inyo. It's not because, you come to church every Sunday, you join the choir, you attend the Sunday school, you partake the Lord's Supper. No. Make sure na namin may relationship sa inyo. Lord, pinagpasalamat kami ng mga pulong tubig yun. O kanunay na nagpainundong ka na mo. Pinoon ang pulong ng sulti na nagtinabalik karoon sa apikos ng isod ng panahon. It is not because of the gas prices or precious gas or pero sumala sa mga pulong, what made it difficult to makita yun na pagsumpak sa tao sa kamatuwaran sa mga pulong. O kasulbaran nyo ng anak, ang iluwag ng pagpagulong. O sa ilog pang gagapong kami, gamit kami sa imong grasya, ibang tabangan ng ilog o ang mga kanakan, dili nga area, dili nga lugar. Sa kinamuhi kami, na makita ang tanila sa Jesus yun. Maging consistent ang kinamuhi kung saan ang mga ginasulti. Tabangan ilog ang mga kanakan, dili ko ni Mahalo, mapakita na ako patayan na ako sa Diyos. Ginoo ko ba yan hindi, na wala pa siya'y siguruhan siya pinapulihan ko kami ito magpag-exulti kanina na ma-realize na Ginoo na dili niya ang pagkatusipakan ng makaluwas. Dili niya ang pagpamilyo sa Baptist Church ng makaluwas. Dili niya ang pag-attend sa mga gatherings ng makaluwas. Kabili ang salamat na relasyon sa Kristo Jesus. Lord, huwag ka na ako patampo. Ang kami ka na din makasulti din ka. Tinutanay yun ang aking relasyon. Pinagin sa Jesus Christ. Kung sa Panginoon, ganay namin ikaw pagkabutan sa mga pulong na mga pangalagunan. Gamitan ini Ginoo, magpabilin sa mga kasing-kasing, makinamuhin ako kung simana o sa mga katubang na puto ng Ginoo kini nga simana na napunan sa mga butang na minasayo kung saan kung man sa Lunes o sa Martes o sa Miyerkules o sa Ginoo sigurado ay mga pulong o pabilin na matuod o tinuod na makabarong kami o masabigan ng mga kanunay